Sir Mel, alin daw to? Oh? Tinatanong. Sabi, turbo daw eh. Tapos yung pakpak niya dito. Yan na, yan na. Pre, nangangamoy gas na. Kaya pala nangangamoy gas, binuksan yung gas tank eh. May laman, may laman. At nilabas na nga ng Honda Philippines ang pinakabago nilang Honda Navi na nagkakahalaga lang ng napakamurang 55,900 pesos introductory price at ang SRP naman nito ay 58,900 pesos. Okay, meron palang nilabas sila dito, 4 na kulay na pagpipilian. Itong black, ito namang white. Ito maganda to para sa akin. Dito ako sa white. Tapos syempre yung Honda Red, hindi mawawala to sa lineup nila. Itong pula yung original na pagka-Honda, and then ito naman yung kulay green. Itong green parang pang sundalo eh. Okay, ito palang Honda Navi na to. Pansin ko parang ito yung Dio pero ginawa nilang naked version. Panalo eh. Okay, 510 rider. Testing natin Honda Navi. Tingnan natin kung anong sakay natin dito. Hoy, medyo mataas-taas din ha pagka naka-center stand. Pwede. Hindi naman pala siya ganun kaliit. Brusco yung tindig niya dito. Magandang praktisan to. Bali automatic CBS. Bagay na bagay. Meron siyang mga footpeg dito. Kala mo may preno eh oh. Tsaka cambio pero wala. Scooter kasi siya. CVT mga sir. Woo! Shoutout pala Motochem yung kumukuha sa atin ngayon. Okay, ito naman si Motochem 5.4 oh. Kitang kita sa 5.4, saktong-sakto. Confident na confident. Ganda ng handlebar oh, saktong-sakto. 5.4 na rider si Motochem. Okay mga sir, isa pa lang mga napansin ko dito sa Honda Navi na to. Kung mapapansin nyo, merong etong gitna na to. Pero alam ko compartment to eh. Tingnan natin kung anong laman. Ayun, nabubuksan pala. Nabubuksan pala. Yung pala yun. Nabubuksan yung gitna. Tapos kunin natin to susi. Joke lang, balik natin. Okay, ito naman yung gas tank. Tingnan natin yung gas tank. Ito yung gas tank sa ibabaw. Tapos analog yung mga panel gauge niya. So, ang daming susian, no? 3.5 liters ang tanke niya. Tapos 3.5 liters yung tangke. Naka 17.5 liters tong storage capacity na ito dito. Ganda. Ito yung black. Okay, ito naman yung likod ng seat. Itong seat na to maganda no. Malambot, makapal. Tapos yung nandito naman is yung mga baterya and yung mga electronics niya. Itong part na to, hindi namin alam kung ano to. Para siyang choke eh. Ayan o, meron siyang level dito. O reserve. Reserve na gasoline. Tatanungin natin niya mamaya. Tapos, taillight. Ito, pasado to kay Orme. Stock lang. Pagka pinalitan nyo na, patayin na tayo dyan. Kung mapansin nyo dito, drum brake yung mga brakes niya. Harap likod, drum brakes. Siyempre sa halagang 58,000 or 55,900 pesos, aangal ka pa ba sa drum brake? Tapos sa likod, drum brake din. CVT transmission, and then may kickstart pa. May kickstart. Sigurado kapag ka naalanganin ka sa baterya, okay. Pero kahit may kickstart siya, meron din naman siyang push start dito. Okay, air-cooled pala itong motor na to. Ang gulong sa harap ay 1990 12-inch tubeless drum brake. Pagdating naman sa likod ay MRF din na 190 by 10 inches. Yan. Drum brake din. Tubeless na to mga sir.
Tapos yung reference naman natin, itong Honda Navi na lalagyan. Gayahin natin si Sir Sak. Itong sapatos ko, size 11. Hindi kasya. Size 11 na Adidas. Isang piraso. Ganun. Yun o. Yan. Yun, kumasya. Kaso, ayun, pwede pala. Ipupush mo lang sa loob. Maluwag pa. Maluwag pa sa loob. Dapat patagilid. Upside down fork mga sir. Oh, naka-cover tong shock niya. Mono shock siya sa likod, sa side. So kung napapansin nyo, para siyang Zoomer, para siyang yung mga Monkey, Honda Grom. Magandang setupan to. Bali meron tayo dong mga nakasetup na Honda Navi doon sa kabilang display. 110cc na scooter, automatic transmission. Di na katulad ng mga dati na manual transmission tapos may clutch. Mas madaling i-drive to mga sir. Mamaya samahan nyo ako, i-test ride natin to. At syempre, hindi kinalimutan ng Honda Philippines na mag-prepare ng mga naka-customized version ng Honda Navi para magkaroon tayo ng idea kung ano-anong mga pwede natin gawin sa motor na to. Napakaganda ng ginawa nila dito sa puting version. Bali naked bike yung motif nila dito. Tinanggal lang nila yung mga side mirror, pinalitan ng handlebar. Syempre, nilagyan nila ng mga carbon. White carbon yan mga sir. Bagay na bagay talaga ang pagka-carbon fiber dito sa itim na Honda Navi. Kung mapapansin nyo na kagad, naka-CNC mags na rin to, and also sa tingin ko mas malaki yung gulong nito kumpara dun sa stock. Pinalitan na rin nila to ng front shock para makabit yung rotor tsaka yung disc caliper para sa disc brake conversion. At pagdating naman dito sa likod, pinalitan naman nila to ng rear shock, naka-all-ins na to mga sir. Napakaangas din talaga ng itim, lalo na kung sesetapan nyo. Kayo, anong pipiliin nyo? Etong itim or yung puti? Ito namang setup nila sa green, may pagka-adventure yung datingan nito. Mapapansin nyo na kaagad dun sa maangas na handlebar na napakataas. And also, pinalitan na rin nila to ng mags na kulay gold. Umagay din yung pagka-camouflage na gray accent. Sama po pa yung mataas na windshield and also yung tubo sa may bandang headlight. At ito namang kulay red, syempre enduro mga sir. Para siyang pinaliit na CRF. At ito na yung mga aftermarket part na mabibili natin sa Honda mismo based doon sa mga catalog na mga nakadisplay dito ngayon. At ito naman ang kulay orange, ang pinakamadiin na DK Racing concept dito sa mga customized version ng Honda Navi. Okay, napaka-solid talaga nitong Honda Navi, no? Bakit ka pa mag-i-e-bike? Sa halagang 55,900, meron ka ng Honda Navi 110cc na scooter. Di naman siya ganun kababa, mukha lang siya maliit talaga. Pero kapag kasi sinakyan nyo, sir, medyo mabibigla kayo kasi napaka-confident niya pagka tinignan nyo sa unahan. Pakita ko sa inyo. Ganyan yung feeling kapag nasa unahan ka ng Honda Navi. Tapos itong seat na to, para talaga siyang sa mga full size na motor. Malaki pa nga to eh, malambot pa nga to kaysa sa big bike ko eh. Pero para sa akin mga sir, dito ako sa kulay puti. Napaka-classy niya. Wannabe classy, Honda Navi. So ito nga palang Honda Navi ay merong 4 na colors, itong black, itong white, itong red, at itong green. So nagkakahalaga siya ng 55,900 introductory price, and then yung SRP naman ito is 58,900 pesos. So yan, alam ko hanggang August lang yung introductory price na yon na 55,900 pesos. So ano pang inaantay nyo mga sir? Magpa-reserve na kayo ng mga unit sa pinakamalapit nyong Honda dealer. Okay mga sir, unfortunately hindi ako umabot sa test ride kasi umuulan, medyo madulas yung kalsada, yan no. Bali kung nagustuhan nyo pala yung video natin tungkol dito sa Honda Navi 110cc na scooter, like and subscribe mga sir. So hanggang sa mga susunod na video, motovlog, yes!